Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po ako muli ang inyong kasama, si Rado Gatchalian, at mapalad po tayo na kasama natin si Ginoong Frank Rivera, isang makata, manunulat, aktor sa ating bansang Pilipinas. Ngayon, Kuya Frank, kinagagal ko po na kasama namin po kayo ngayon dito sa Sydney, Australia. Madalian at diretsa na lang po. Tito Frank, gaano po ba kahalaga ang sining, ang panitikan, ang kultura para sa inyo at para sa ating mga kabataang Pilipino? Tayong mga Pilipino, lumaki sa isang sistema ng lipunan, sa isang sistema ng pagtuturo. Tayong mga Pilipino, ating lipunan, ating even religion, even the whole society, ang mga paaralan, laging itinuturing na ang culture and the arts ay extracurricular activities lang. Laging pangalawang, ang halaga niyan nakailalim, hindi nasa iba. Parang secondary lang po ito, substitute. So, ano nangyayari? Tayong mga artista, second-rate citizen. Pagkatapos, hindi kayo binibigyan ng tamang halaga sa lipunan. Bakit? Kasi pag kulang ang budget, anong unang binabawasan? Ang budget sa entertainment, ang budget sa culture, ang budget sa art. So, wala talagang budget kung katulad ng Philippines na mahirap na bansa. So, parang wala tayong halaga. Ngayon, ang Philippines ay forever a third world country. Parang nakakalungkot pong pakinggan, no? Pagkatapos, kasi ang ating binibigyang pansin ay ibang mga subject matters like politics, language, religion, kung ano na pa, mathematics, basta hindi mahalaga ang mga artista. Forever yung mga yan na isinusulong para umasenso ang bansa natin. Pina-aseso ng doktor, pina-aseso ng politicians, pina-aseso ng mga engineers, pina-aseso ng mga arkitekto. Pero since time immemorial, bakit hindi sumusulong ang ating bansa sa pagli-leader ng ating mga politiko? Bakit nga po ba, Tito Frank? Sapagkat ang isinusulong lamang nila ay ang katawan. Ang ating katawan. Iniiwan nila at kinakalimutan nila at ginagawang second rate na sa kahalagahan ng ating kabuuan, ang ating kaluluwa. Napakaganda po yan, Tito Frank, sinabi nyo. At ano ang ating kaluluwa? Ito yung sining natin, ito yung kultura natin. Pag kinalimutan natin yan, para tayong mga chicken na pinutulan ng ulo na naglalakad lang, walang kaluluwa. Kaya kailang bigyang pansin ang ating kultura at sining. Ngayon, may problema rin ang tayong mga artista. Dahil natutuwa na lang tayo na tayo pinapalakpakan, natutuwa na lang tayo na tayo taga-aliw, natutuwa na lang tayo magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling magdula, magandang panoorin. Natutuwa tayo bilang entertainer. So hindi po doon nagtatapos dito? Hindi doon nagtatapos. Tayo may kasalanan din. Dahil okay na, nabihasa na tayo maging intermediaries. So, and hanggang doon lang. Bakit ganon? Dapat isipin natin. Dahil ang mahalaga talaga sa isang bansang katulad nito, yung ginagawa ng mga tao, we have to build our nation. And sino nag-build ng ating mga nation? Yun lang mga nagtatrabaho para mabuo ang bansa natin. Kinakalimutan na tayong mga artista can also be an essential part of nation building. We should be an essential part of nation building. So patunayan nating mga artista ng ating mga mahihilig sa kultura, ng ating mahihilig sa sining, na ang ating ginagawa ay mahalaga para buuin ang ating bansa. At magagawa lamang yan kung tayo mismo ay tutulong sa pagbibuild ng ating bansa. Napakaganda po sinabi niya dito. So paano po dito? Ganito yan. Unang-una sa pagtanggap natin sa ating papel bilang
bilang artista, bilang gumagawa ng culture at saka ng sining, tinatawag natin ang sarili natin na cultural workers. O, diba sabi na, cultural workers. Even then, this tawag na yun, sa terminong yun, may subconscious na sinasabing, worker lang. May lang. Oo, may lang. Worker lang. Hindi ba tayo pwedeng tawaging doktor din? Hindi ba tayo tawaging engineer din? Dahil tayo mismo ay naggagawa ng tulay. Gumagawa tayo ng tulay at yung tulay na yon ang ating tinutulayan mula hapon, mula sa kasalukuyan, papunta sa kinabukasan. Tayo ay mga healers din. Ang mga may sakit ay ginagamot natin ng ating sining, ginagamot natin ng ating kultura. Tayo ay mga engineers din na nagtatayo tayo ng mga tulay na. Nagtatayo tayo ng mga pillars na maaaring tuntungan ng mga tao na ito ang kahalagahan ko. Ibig sabihin, hindi natin dapat kalimutan ang ating kahapon. Hindi dapat natin kalimutan ang ating nakaraan. Sapagkat ang nakaraan ay napakahalaga. Ang ating kultura, ang ating pinanggalingan ay napakahalaga. May problema minsan. Ano po yun, Tito? Tayo ay nagre-respeto. Dapat natin i-respeto talaga ating mga ninuno. Dapat i-respeto natin ang ating kasaysayan. Ano ang ating history, ano ang ating pinaniniwala ang mga bagay-bagay. Yun ang unang-una. R. Kailangan natin i-respeto. Kailangan i-respeto ang ating paniniwala, i-respeto ang kahapon, i-respeto ang lolo-lola, i-respeto ang lahat ng nakaraan. Yan po bang ngayon, pagkukulang natin ngayon? Nawawalan tayo ng respeto? Isang pagkukulang din. Ngunit, ngayon, kung tayo nagre-respeto na, nawalan tayo sa respeto, kailangan pumasok yung susunod na letra. Dahil kailangan tayo bilang mga artista, bilang mga mag-aayos ng ating kultura, dapat natin i-inspect. Ano ba ito ating nire-respect? Doon ang mahirap, yun yung mahirap. So mo ang pagninilay po, Tito, ang pinahamon nyo sa amin, no? Kailangan i-inspect natin. Ito bang kasaysayan ito'y tama? Ito bang history ito'y tama? O ginawa-gawa lang? Kaya kailangan mamimili ka nga ng tama. Ito ba ay tama? Ito ba ay para sa kabubuti? Ngayon, kung yung ating pinaniniwalaan o kaugalian katulad nung, remember yung mga kaugalian tayo, dumudura lang tayo kahit saan. Hindi tayo naghuhugas ng panay. Dahil kailangan, yun ang ating gawin. Makita natin yung ating nirespeto ugali nga, hindi tama. So, in-inspect natin, dapat himayin natin yung ating nirespeto. O ba ay mali itong history nito, itapon natin. At kung anong matitira doon sa ating nirespeto na in-inspect, yun ang ating aalagaan para magamit natin ngayon, magamit natin bukas. Ano yung letter mo? Protect. So, napakalalim, Tito. Anong metaphor nyo? Napakaganda po. So, ibig sabihin, di ba? RIP, ang sama ng ibig sabihin ng RIP, ibig sabihin ng kamatayan. Rest in peace. Rest in peace. Pero, diyan tayo pupunta ang sining at kultura pag hindi natin aalagaan. So, diyan tayo mawawala ang sining at kultura. Kaya baguhin natin yung rest in peace natin. Gawin natin respect, inspect, protect. Para ang mga artista ay laging positive. And that is important. Kailangan alam natin kung ano ating gagawin sa ating buhay. Kailangan laging positive. Napakaganda naman, Tito. So, isa pang tanong, Tito, bago tayo magtapos. Ngayon, Tito Frank, kung sa mga darating na panahon, siguro in 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, o kahit 100 taon, kung kakausapin niyo po ang mga kabataang Pilipino at mamamayang Pilipino, ano po ang mensahe niyo para sa kanila? Hello. Naniniwala ako na ang Pilipinas ay aasenso.
pag ginawa yung sinabi kong isasama natin ang ating kaluluwa sa ating pag-asenso. At siguro, 20 years from now, ginawa na ng aming henerasyon o ng mga henerasyong sumunod sa akin ang obligasyong ito para sa ating bayan. At siguro, kayo nagtatamasa na ng kabutihan ng isang first world country. We have become first world country. We have become truly a global nation. And yan ay huwag mong kalilimutan. Ginawa yan ng mga bayani natin na nagbuhos ng kanilang buhay, nagbuhos ng kanilang katawan, isinama kanilang kaluluwa para makamit ang inyong tinatamasa. Maraming salamat po, Tito Frank, sa pagbabahagi niyo sa amin ng nakaka-inspire po na kailangan po namin malaman sa panahon na ngayon. At gaya po ng sinabi niyo, mahalaga ang isipin, pagnilayan ang kaluluwa ng ating bansa. At sa mga susunod na henerasyon, Tito, kayo ang magsisilbi namin din kaluluwa na sa inyong mga panulat gagabay sa ating kabataang Pilipino. Maraming salamat po, Tito Frank. Mabuhay!